So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kailangan na pong imbestigahan ng Kongreso or ng House itong malaking kabalbalan na ginawa ni Leandro Libiste nung panahon ni Tatay Digong nyo. So, hindi lang po nakakaalam no, na kumita pala ito ng bilyong-bilyong piso sa pamamagitan nga po ng prangkisa na pinagkaloob sa kanya ng gobyerno na hindi naman siya qualified in the first place. So, kung magsalita ito si Libiste na itong putang inang to, no, akala niya naman napakalinis niya. Pero ang totoo naman pala, kumubra din pala ito ng pera. So ito pag-usapan ngayon natin yan, no. So ito yung Republic Act number 11357. So ito napirmahan ito 2019 kung hindi ako nakakamali So sabi dito, an act granting solar para sa bayan corporation a franchise to construct, install, establish, operate, and maintain distributed energy resources and microgrids in the remote and unviable or unserved or underserved areas in selected provinces of the Philippines to improve access to sustainable energy. Okay. Actually, maganda po yung adhikain ng batas po na to. Kasi po dun po sa mga lugar, sa mga probinsya na underserved or unserved na mga kuryente, papasukan po ito ng mga solar. For example, mga kababayan, no, di ba, mayroong isang lugar. May lugar sa Pilipinas na hindi po malagyan ng kable ng kuryente kasi medyo mahaba, no, medyo malayo, tatawid pa ng dagat. So, ito po ipapasukan nga po no ng mga kumpanya na magbibigay nga po ng kuryente dito sa pamamagitan nga po ng solar panel. Basta solar, oo. At ang nakakatawa dito, no, ang nakakuha po ng prangkisa nito is yung kumpanya po ni Libiste. Na in the first place, mga kababayan, hindi naman siya pwede kasi maliit na kumpanya lang po siya. Ito yan eh. Yan. Ito 2019 at 2019 nga, ito nga from entrepreneur to public figure. So in 2019, Congress granted solar para sa bayan a 25-year franchise with Senator Ligarda as sponsor. Okay. So, kasi anak niya nga to, di ba? Si Libiste. By 2021, his subsidiary Spinek launched the country's first renewable energy IPO. So, okay, maganda. Alam nyo, ang unang problema kasi dito mga streetwise, no? Bibigyan mo ng malaking proyekto or prangkisa itong kumpanya na to na in the first place hindi niya naman kayang i-deliver. Kasi kung mababasa natin to dito, no? Ito yan. Senate passes bill granting solar franchise to Libiste's firm. So ito po nakakuha siya ng ilan ba nakuha niya ditong probinsya? Ito, wait, basahin natin dito. Yan So with 16 affirmative votes, 0 negative, and 1 abstention, the Chamber passes Senate Bill 8179 allowing SBSBC to construct, install, establish, operate. So ito na nga yung kumpanya ni Libiste. So ito po ay the bill as approved by the Senate authorized the company to supply remote, unviable, unserved, or underserved areas in the 13 provinces. Yan. 13 probinsya po ang binigay dito sa kumpanya nga po ni Libiste na ang alam ko naging 16 pa. Naging 16 pa nga yun pagkakaalam ko eh. So ito po yung sa may bandang Aurora, Batangas, Bohol, Cagayan, Camiguin, Davao Oriental, Isabela, Masbate. So ayan ang picture. So alam niyo nangyari dito? Hindi nga po nabigyan ng kuryente itong mga probinsya po na to. Hindi niya nabigyan ng kuryente. So, tingnan nyo So, anong nangyari dito, actually ito. Anong nangyari dito, binenta po niya yung kumpanya. So, si Manny Pangilinan pa, no? So, MVP Cements Control of Spinek with 69% stake. So, kailan ba nabalita to? 1 month ago. Last month lang pala. Billionaire Manuel B. Pangilinan granted a stronger hold in SP New Energy Corporation, yung SPNEC na nga po ito, no? As businessman and renewable energy newbie lawmaker,
Leandro Libiste completed the sale of shares worth about 13.76 million. Oh. So dito na po kumita si Libiste. Tingnan niyo So ito, nakuha niyo yung point natin. Okay. So ito yung nangyari, kwento natin So gumawa po ng batas si Digong. Oo. Na magkakaroon po ng prangkisa ang kumpanya para po mabigyan nga po ng mga kuryente yung mga liblib na lugar. Okay. At ang nakakatawa dito, nakakuha po ng kontrata po na to, nakakuha po ng prangkisa, kumpanya ni Libiste. Okay. So okay naman sana kung na-deliver niya ng maayos Yung nga lang wala Palpak nga Pero ang problema nga po dito, 25 years po yung yung prangkisa. 25 years po yung prangkisa na binigay dito sa kumpanya ni Libiste. Ngayon, magtatanong tayo ngayon dito. Bakit binigay dito kay Libiste, no, yung prangkisa na yan, na in the first place, maliit na kumpanya po ito. Dapat binigyan na lang po ito sa mga malalaking kumpanya. Yung talagang matagal na po sa larangan po ng electricity. Di ba? Dun pa lang kasi in the first place, no, kasi yung nabi na nga po yung pagbigay ng prangkisa dun sa kumpanya ni Libiste, so ang ending, hindi po na-deliver po yung serbisyo. So, hindi po na-deliver yung serbisyo, ang ginawa po, binenta yung prangkisa, yung 69%. So, kumita pa siya ng 13 billion. Nang wala lang. Paano siya kumita dito? Yun nga yung point dito. Kumita siya dito, na nakakuha po siya ng prangkisa. In the first place, hindi naman siya qualified. So, anong puhunan dito ni Libiste? Wala. Politika. Ang naging puhunan po ni Libiste dito para po siya kumita ng 13 billion sa prangkisa po na binenta niya kay Manny Pangilinan is yung kanyang connection sa politika. Nanay niya nga po ito si Loren Legarda. Kaya ako mga kababayan, minsan po talaga hindi talaga ako bumilib dyan kay Loren Legarda. Nakalimutan niyo na ba yung ginawa niya dati? Dati galit na galit po ang sambayan ng Pilipino. Dahil nga po itong si Loren Legarda, nakisampat siya dito nga po kay Joma Sison. Na yung kaser, alam niyo yung kaser. Yung kaser, ito po yung gusto po ng mga NPA na maging batas po ng Pilipinas na sinuportahan po ito ni Loren Legarda. Galit na galit tayo dun, di ba? So ngayon, nakalimutan na natin ngayon. Yun naman pala, bukod pala dito, na ang kalumang bait-bait pala nito ni Loren Legarda, sa kabila pala nito, ginamit pala niya yung impluwensya niya para makakuha po ng ganyang klaseng kalaking prangkisa yung anak niya. Kayo ba naniniwala ba kayo na walang impluwensya si Loren Legarda dito? Kasi tingnan niyo to ito yung naging botohan nun Ito. So here are the senators who lavish this franchise on Leandro Libiste. Si Grace po, si Angara, si Binay, si Drilon, si Ejercito, si Escudero, si Gatchalian, si Gordon. Nagulat nga ako dito Ping Lacson, Lison Teveros, Kiko Pangilinan, Liberal Proyekto, Tito Soto, Cynthia Villar. Di ba? So, ewan ko ba kung ba't ganyan po, no? So, paano na ngayon? Di ba? Kaya kasabi ko nga mga kababayan, no? Sa intro nga po ng video na to, kailangan po talagang imbestigahan ngayon ng Kongreso itong ginagawa nga po ni Libiste. Tingnan ninyo. Kaya naman pala na ang focus ni Libiste is tirahin yung mga congressman at wala siya binabanggit sa mga senador, yun naman pala, may utang na loob pala kasi siya pala yung mga senador pala yung bumoto para magkaroon siya ng prangkisa. Yan O kaya pala naka-focus siya dito ngayon sa mga congressman na sinasabi nga natin na sana nga po sa pagkakataon po na to ay imbestigahan nga po itong ginawa ni Libiste kung paano siya nakakuha ng kontrata dyan nga po sa SPNEC nung panahon ni Digong. Kasi akala nyo ba hindi ito big deal? Big deal po ito. Kasi parang Parmali po ito Parang Parmali po nangyari dito. Tinan ninyo ano ba nangyari sa Parmali? Yung Parmali mga kababayan nung kailangan po ng gobyerno ng mga face mask, PPE, face shield, ang ginawa nila, gumawa ng kumpanyang maliit at pinadaan po doon sa kumpanyang maliit na yun nga po yung Parmali. Diba?
na yung puhunan lang ata, wala pa atang milyon yung puhunan. Pero nakakuha po ng bilyon-bilyong piso ang kontrata nung sa DOH, nung panahon nga po nung pandemya. So, ganoon din po yung nangyari dito kay Libiste. Isang maliit na kumpanya na sobrang unknown, biglang out of nowhere, nung nag-apply nga po ng prangkisa para po sa 16 na probinsya para bigyan nga ng kuryente. Diba? So, para mali po yung nangyari dito. So, anong ending? Hindi na-deliver. Hindi na-deliver yung dapat na serbisyo. So, nga nangyari, binenta yung prangkisa ng 25 years ng 13 billion. So, kumita si Libiste ng 13 billion dito. Oh, ayun ba, hindi ba Hindi ba kaduda-duda yung nangyari po na yon? Oh, kaya nga tayo po nananawagan po tayo sa Kongreso kasi wala tayong asahan sa Senado eh. Kasi mukhang wala eh. Bulok po talaga yung Senado pero sa Kongreso nga po, no? So nananawagan po ulit tayo dito kay Boji D. Oo. Alam mo Boji D, no, magpakita ka naman ng kisig dyan. Diba? Wala eh, no? Ibang-iba siya kay Martin. Si Martin masipag eh. Ito si Boji D, wala. Supot eh. Magpakita ka naman ng kisig dyan ngayon. Oh, hinarangan mo na yung Quadcom. Tinigil mo yung Tricom. Pati yung investigation sa infrastructure, pinatigil mo. Pati yung investigation dun sa Dolomite Beach, pinending mo. O ngayon, meron isang Congressman Libiste na tatanga-tanga na binabanatan po yung buong Kongreso na ang daming bintang na walang ebidensya. Yun naman pala, may bahaw din naman pala itong tinatago. So, ano gagawin mo? Wala lang. Diba? So, yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito, sa nakuha nga po ng, actually trending na nga po ito eh. Pero ano nga po masabi nyo nga po dito, no, sa bistado nga po na hidden agenda na ginagawa nga po nito ni Congressman Libiste, na yun naman pala, no, kumita naman pala ng 13 billion at ang punan lang politika. Nanay niya, si Loren. Di ba? Yan tayo eh. So yun mga ka-Streetwise, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.